Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. No-show si Vice President Sara Duterte sa kanyang budget deliberation sa Kamara. Kaya't nadiskaril na naman ang pag-aproba sa pondo ng kanyang tanggapan. Ayon naman sa mga kongresista, insulto ang ginagawang pangiisnab ni VP Sara. Pero may hirit ang bise. Alamin yan sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Dahil hindi na sinipot ni Vice President Sara Duterte ang kanyang budget deliberation sa Kamara, ang mga kaalyado niya ang pilit nagtanggol sa kanya. Ani ni Congressman Rodante Marcoleta, ipasa na ang budget ng Office of the Vice President at huwag nang idaan sa tanungan bilang courtesy sa bise. I'm now introducing the motion, Madam Chair. I second, Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President, Madam Chair, on the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition. Hirit ni Marcoleta noong 2022 at 2023, lusot agad ang budget ng OBP, pero bakit ngayon napakahigpit ng pagbusisi rito? Just to confirm, COMSEC, no one from the Office of the Vice President attended. Yes, Madam Chair, that's true. Nagkaroon ng pansamantalang suspensyon ng deliberasyon bago na uwi sa bangayan sa pagitan ng mga kritiko at kaalyado ni VP Sara. Nagsagutan sina Representative Carlos Paduano at Representative Marcoleta. At tila naging referee pa si Representative Janet Garin na tinakbo pa ni Representative Zia Alonto Adjong para pumagitna. Sa huli, natalo ang mga kaalyado ni VP Sara at itinuloy ang pagbusisi sa budget ng OBP. Kinastigo ni Representative Franz Castro ang aniyay pambuboykot ni VP Sara sa Kamara. Talagang bratinela to the max, no? Na ayaw nang matanong, no? Umiiwas sa mga tanong. Sa pahayag ni Duterte na inilabas ng kanyang tanggapan, wala aniyang saysay ang budget hearing dahil minamanipula naman umano ng dalawang tao ang pondo. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Isiniwalat ni VP Sara noong 2023, pinalobo ng Kongreso ang budget para sa classroom upang makontrol, di umano ni Romualdez at co ang dagdag na pondo. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Itinanggi naman ito ni House Appropriations Committee Chair Elizalde Co. Sa halip, muling ibinato ni Co ang akusasyon sa umano'y panlulustay ni VP Sara sa OBP budget. Pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yan gawin pag siya po ang nakaupo. Dahil sa hindi pagdalo ni VP Sara, ipinagpaliban muli ang pag-aproba sa OBP budget at nahaharap sa posibilidad na lumiit ang kanyang pondo o maipit ito hanggang hindi natutuloy ang deliberation. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.